Alright mga kabrader, magandang araw sa ating lahat. So nandito naman na yung kabrader para mag-share ng anumang tutorial para sa ating motor. So ang i-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-wiring ng MDL na dual relay. So MDL, mini driving light dual relay. Ito yung topic natin ngayon. So, bago ang lahat, kung magustuhan itong video na ito, bigyan niyo ako ng like, saka pa-subscribe na rin, at papindot na rin ng bell button para ma-notify kayo sa ating panibagong mga video na darating. Okay, so ang unang gagawin natin dito, gagawa lang tayo dito ng mga yung mga sign nila, katulad sa battery. So ang sign ng battery sa diagram, gagawa tayo ng diagram. So ganito. Battery muna ang gagawin natin, diagram. So ito yung diagram sign ng battery. Pagdating dito, negative. So magdodrawing ako dito ng bulb. Ito yung bulb. Kasi dual relay to ang gagamitin natin, dual relay. Pasensya na ako sa drawing ko kasi medyo talagang magaling ako mag-drawing eh. High, low. So tatlong wire to. Yan. Okay, tapos dito sa gagawa tayo ng yung fuse. Ito yung sign ng fuse ito. So diagram yung gagawin natin kasi ang diagram kasi dito nagsisimula yung kung paano natin gagawin yung pagwa-wiring. So gagawa tayo dito ng fuse. Ito naman yung switch. Sundan nyo lang yung drawing ko. Tapos ito naman, ito yung represent ng MDL switch. Ito yung 3-way switch. May on tapos high and low. May tatlong wire din po yan. Tapos mamarkingan na natin to. Ito yung common, ito yung low, ito yung high. Tapos magdodrawing din po ako dito ng relay. Ito po. Yung tutorial na po ito po yung guide kung paano ikabit yung mini driving light. Kahit kayo na lang ang gagawa, hindi na kayo pupunta ng shop. Napakadali lang po nito. Sa mga marunong na po, skip nyo lang po yung video. Pabayaan natin matuto po yung hindi pa po alam. Maraming salamat po. Ito yung tinatawag na 4-pin relay. Meron kasing 5-pin relay, pwede rin yun. Pero mas maganda yung 4-pin. Ito yung mga pin yan, mga pin to. So nandito yung number 87. Ito yung number 85. Number 86. Number 30. So ngayon, meron na tayong battery, may fuse sign na tayo, meron tayong switch, meron na tayong MDL switch. Lagyan ko na ito, MDL switch. Ito yung 3-way. So okay, kompleto na tayo, no? So ituturo ko sa inyo kung paano i-wiring to. So itong diagram na to, ito rin po yung i-apply doon mismo sa pag-wiring natin sa motor mismo. So kayo nung bahala kung paano ang setup. Basta ito po yung susundan. So ganito po yan. Sa unang step natin sa pag-wiring, dito tayo sa battery magsisimula. Kailangan battery tayo. Ito po yung battery. Battery. Fuse. Ito pong isa ito. Ito yung ignition switch. Ignition switch tawag nito. Ngayon,
Pag nagsimula tayo, kumpleto na yung gamit natin. Meron tayong mga wire, electrical tape, so on and so forth. Tapos, itong dito sa positive side, kailangan, hindi pwedeng walang fuse. May fuse tayo dyan. So, lagay ko ng wire dito, tapos si fuse naman, papunta yan dito kay ignition switch. Ito yung susian ng mismo motor. Ito yung tinatawag na common wire or accessories wire, ECC wire. ECC wire na po ito. Paglabas po dito, ngayon ito naman si ECC wire, ito kukonect siya dito sa common ng MDL switch. So MDL switch muna tayo. Dito nyo ilagay sa common ng MDL switch. Kung hindi ako nagkakamali, ang common ng MDL switch, yung pinakaano doon, yung itim, yun yung negative. Tapos, yung dalawa doon, yun yung high and low. Ay, hindi siya negative pala. Common siya, common. Yun yung pinaka main supply ng high and low. So ngayon, ito si kay negative naman tayo ngayon. Negative. Maglalagay po tayo dito ng wire. Yan. Tapos ito si 85 at saka 85 dito na, kasi dalawang relay tayo eh. Pagsamahin natin to sa negative. Yan po. Pagsamahin po natin yan Yan. Tapos ito naman po si 86. Ito naman po si 86. Ito po yung magsisilbing nasa inyo na kung saan nyo ilagay yung, kunyari, markingan natin to. Ito yung low natin, low na relay. Tapos ito yung high. So ito si 86. Ito yung low natin na relay. Ilalagay po natin yan dito sa low. Oop. Pangitan ng drawing ko. Yan. Ngayon, ito naman si high. Ilalagay natin dito sa 86 na number 86 sa kabilang relay. So ito yung magsisilbing high natin. Yan po. Yan. So ngayon, dito naman tayo pupunta sa number 30. So ano ba itong number 30? So si number 30 po kasi ito po yung pinaka positive ng nagmumula dito sa battery. So kailangan meron kayong extra wire mula dito sa fuse. Magkukunik po kayo ng isa dito, isang wire. Tapos ito naman si i-distribute nyo dito sa dalawa. Isang number 30 pack, tapos dalhin yan dito sa isang number 30 dito. Yan. Kasi ito po yung kumbaga supply ng relay na naka-direct positive sa battery. So ngayon, ano naman ang ngayon may tanong, ano ngayon yung function ng 87? So si 87 po, kung ano po yung nilagay nyo dito, kunyari sa isang relay, ito yung, di ba, ito yung low natin. So ito si 87, basically dapat makukunik mo yan dito sa low din. Sa mismong ilaw. Sa low. Yan, sa low. Ngayon, ito rin si 87 sa high na relay, kasi dalawa pong relay tayo. Dapat po, ito si 87, magkukunik din po yan dito sa high na rekta na po yan sa bulb. Ngayon, yan. So dalawang dalawang bulb tayo. So ito si low. Iko-connect mo lang yan dito. Ito naman si high. Iko-connect mo lang siya dito. So meron tayong isang wire dito natitira at dito isang wire din. So yan po yung nagsisilbing negative. Ito po yung negative wire niya. So saan po natin iko-connect yan? So dito po natin siya iko-connect sa negative trigger. Itong dalawa na to, combine. Pag na-combine nyo po,
Dapat po ito ay nakarekta po mismo sa battery. Huwag po ninyo i-connect dun sa body ground or sa ground na na wire. Sa mismong battery po ninyo rektang i-connect. Yan po. Para po maganda po yung supply ng headlight, malinaw, malakas. Huwag niyo po ilagay sa mismong body ground sa sa mismong negative ng battery mismo. Ito yung battery natin. So now ito may mga tanong yung may mga tanong po yung yung ilan. Pag po nawalan to ng ilaw, kunyari po yung isang ilaw lang ang meron tapos itong isa wala. Kahit anong pindot mo sa switch wala, ayaw. So ang ititrace nyo po dyan, pumunta po kayo dito sa switch nyo. Mula dun sa switch, meron po yung high and low. So kunyari, ito ang nawala naman dito ay si high. Itong si high, dito kayo magti-trace sa first step, basic. From battery to fuse to ignition switch. Ignition switch to MDL switch. Ngayon, itong si MDL switch, ito na po yung nag-distribute ng power papunta sa relay. Si relay naman nagtutuloy ng power papunta sa bulb. So ngayon, itong si high, ang nawala yung kuryente natin dito, nawala. Or talagang tuluyan ang isang isang bulb na yan, wala na talagang power. So dito po kayo magtitrace sa high. Sa isang relay po kayo magpo-focus pag tinignan niyo rito, baka may putol dito. Pag wala naman, pag okay yung connection nito, 86 tapos punta ka sa 87, pag nakita nyong walang putol, so pumunta po kayo dito sa low na relay. Ngayon, pagpunta nyo sa low na relay, dito na kayo sa baybayan nito ngayon, ito, MDL switch. Pag mula dito sa MDL switch, baybayan nyo siya papunta rito sa number 86, pag okay ang connection. Ngayon, pag okay ang connection, gagamitan nyo yung test light. Itong dalawang to gamitin test light. Number 37, naka-body ground kayo. Pag merong pag umiilaw yung test light dito, ibig sabihin, buo yung supply papunta dito. Ngayon, ang problema niyan, kung buo ng supply papunta rito sa low, itong dalawa meron. So magtitrace kayo ngayon, walang putol ha. Walang putol si low at saka si high, walang putol. Ang sunod yung i-trace, ito po yung negative. Kasi ito pong dalawang bulb na to, dalawang MDL na to, hindi po yan iilaw hanggat yung ground connection niya hindi po buo. So ang ground connection niya itong sa gitna na to, itong sa gitna kailangan po buo po yan. So yung dalawang wire niyan kasi magkadikit po yan, isang po yan, naka-splice po yan ng nakalagay po yan sa electrical tape. Baybayan niyo po yan papunta rito sa mismong battery kung walang putol. So ngayon, kung wala namang putol, okay pa rin. So ibig sabihin, yung ilaw niyo pong sira. So yun lamang po ang aking paliwanag sa MDL na dual relay, kung paano i-diagram, paano i-connect. So pasensya na kayo sa aking drawing, medyo pangit tignan. Pero napaliwanag ko naman sa inyo na maayos. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.